2025, ang proyekto ng Sangley Point International Airport, SPIA, sa Cavite City ay nasa mga unang yugto pa rin, kasama ang konsorsyum na pinamunuan ng Cavitex Holdings at House of Investments na naghihintay para sa pangwakas na pag-aproba at disenyo. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng Department of Transportation, DOTR, na wala pang inaasahang timeline para sa development ng Sangley Point International Airport, SPIA, dahil ang contractor ay hindi pa nagsumite ng disenyo ng paliparan. Sa ngayon ang JV, joint venture, ay hindi nagsumite ng DED Detailed Engineering Design para sa proyekto, ang sertipiko ng pagsunod sa environmental ay hindi na secure. Sinabi sa Viber message ni Michelle De Vera, Assistant Secretary for Communications na ang koordinasyon sa grupo ng teknikal na aviation ng Philippines CAAP ay patuloy na nagpapatuloy sa teknikal at regulasyon na mga komplikado. Sinabi ng Department of Transportation noong nakaraang taon na ang development ng SPIA ay nananatiling hindi sigurado dahil ang pinagsamang kumpanya ay kailangan pa ring makatipid ng iba pang mga pag-aproba bago sumulong ang proyekto. Noong 2024, inaprubahan ng Philippine Competition Commission, PCC, ang magkasanib na pakikipagsapalaran sa pagitan ng Cavite Provincial Government at ang SPIA Consortium na kasama ang Virata na pinangunahan ng Cavitex Holdings, Incorporated at Yuchenko's House of Investments, Incorporated. Sinabi ng Departamento ng Transportasyon na pagkatapos ng pag-aproba ng PCC na ito, dapat isumite ng JV ang kanilang panukala na kasama ang DED, dapat ding i-secure ng grupo ang isang ECC upang simulan ang proyekto. Walang deadline para sa pagsusumite ng DED. Ang CAAP ay hindi maaaring ilipat kung wala ang JV na nagsumite ng DED para sa Sangley Airport. Ito ay ganap na hanggang sa JV dahil ito ay isang pamahalaang panlalawigan ng PPP, sabi ni Ms. De Vera. Nilalayo ng proyekto na bumuo ng isang 4 na runway international airport na may kapasidad na 75 milyong mga pasahero taon-taon, na potensyal na magsisilbing isang logistics hub at Freeport bilang karagdagan sa pagdecongest sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Sinabi ng DOTR dati na ang ahensya kasama ang CAAP ay mabilis na masusubaybayan ang pagsusuri ng mga nauugnay na dokumento ng proyekto kabilang ang saklaw, disenyo, pinansyal, teknikal at aeronautical na pag-aaral para sa Sangley Airport Project. Ang gobyerno ng Cavite Provincial ay iginawad ang $11 billion proyekto sa konsorsyum noong 2022, target ng konsorsyum na bumuo ng paliparan sa isang international hub na matugunan ang demand sa hinaharap. Ang pambansang pamahalaan ay kasalukuyang nagpapatakbo ng Sangley Point ng Cavite City bilang isang supplemental runway sa Ninoy Aquino International Airport. Noong February 2023, nilagdaan ng SPIA Consortium at Cavite Provincial Government ang Joint Venture and Development Agreement para sa pagpapatupad ng proyekto. Samantala, ang pagtatayo ng nakaplanong pangalawang runway sa Clark International Airport ay inaasahang magsisimula sa susunod na taon, ayon sa Luzon International Premier Airport Development, LIPAD Corporation. Ito ay isang proyekto ng Bases Conversion and Development Authority, BCDA, sila ang aming tagapagbigay at din ang may-ari ng lupain. Sa ngayon, ang BCDA ay nagbid sa detailed engineering design para sa pangalawang runway. Kung ang mga plano ay magpatuloy bilang naka-schedule, inaasahang makumpleto ng BCDA ang detalyadong disenyo ng engineering sa pamamagitan ng year-end, sinabi Manangkal.
Sana, sisimulan nila ang aktwal na konstruksyon sa susunod na taon. Noong Pebrero, ang lipad ang operator ng Clark International Airport sinabi na nangangailangan ito ng 1 segundo, o kahalili, landas upang suportahan ang mga operasyon, dahil magbibigay ito ng kalabisan para sa mga flight ng kargamento at pasahero. Sinabi niya na ang kahaliling runway ay makakatulong sa posisyon kay Clark bilang isang aviation hub, dahil maaakit nito ang mas maraming mga logistic operator upang mapalawak ang kanilang mga operasyon sa paliparan at pagbutihin ang kasalukuyang kapasidad ng paggalaw ng paliparan. Sa kasalukuyan, ang Clark International Airport ay may isang solong runway, na maaaring hawakan hanggang sa 40 paggalaw ng sasakyang panghimpapawid bawat oras. Para sa 2024, inaasahan ng operator ng paliparan na umabot ang trapiko ng pasahero hanggang sa 3.4 milyon, na hinimok ng malakas na demanda at ang paglipat ng mga operasyon ng turboprop mula sa Ninoy Aquino International Airport. Samantala ang Lagindingan International Airport ay sumasailalim sa mga makabuluhang pag-upgrade at pagpapalawak, kasama ang opisyal na paglilipat sa Aboitiz Infracapital, AIC, na nakumpleto noong April 26, 2025. Ang proyekto, na kinabibilangan ng pagpapalawak ng terminal, pag-install ng bagong kagamitan, at ang modernisasyon ng pasilidad ng airside, landside, ay naglalayong madagdagan ang kapasidad ng pasahero at pagpapabuti ng pangkalahatang mga operasyon sa paliparan. Ang unang yugto ay tataas ang kapasidad mula sa 1.6 milyon hanggang 3.9 milyong mga pasahero bawat taon, na may karagdagang pagpapalawak sa 6.3 milyon sa ikalawang yugto depende sa demand. Ang 12.75 bilyong pesos proyekto ay inaasahan na mapalakas ang turismo at paglago ng ekonomiya sa Hilagang Mindanao. Ang mga pag-upgrade na ito ay naglalayong mapahusay ang karanasan sa pasahero, pagbutihin ang kahusayan sa pagpapatakbo, at itaas ang mga pamantayan sa kaligtasan at seguridad.